Balita ngayong Hunyo 23 taong 2025. Grabe ang tinatamasa ng ating mga kababayan sa Bagyong Dante. Kasi kung hindi ka man nasalanta ng bagyo, pinasok naman yung bahay mo ng baha. At maraming tao din ang hindi makapasok ng trabaho kasi grabe yung baha sa kanila. Hanggang leeg. Ngayon mga inaanak, no, ramdam natin ang pasakit na dala ng Bagyong Dante. Pero may mga tao din sa social media na hindi makaramdam. May kumakalat na status ng isang lalaki sa mundo ng Facebook at ang nakasaad sa status na yon ay, in moments like this, doon mo masasabi na worth it yung condo investments mo. Ang daming binabaha, may tulo ang kisame, lumilipad yung bubong, pero pag high quality condo, in most cases, saka mo lang yung bintana mo, okay ka na. Resume Netflix na ulit. Bukod sa umani to ng napakadaming reacts, umani din to ng napakaraming batikos mula sa ating Philippine netizens in the interwebs. Well, kung ako pangkaraniwang tao, kung babasahin ko to, may kasamang hangin. Yun yung dating niya sa akin pag binabasa ko yung post na to. And samahan mo pa na medyo bad timing na ipopost mo yan ngayong kasagsagan ng bagyo na maraming nahihirapan. Well, sana nga bad timing Pero kung susumahin mo, no, parang sakto kasi ngayon pa niya pinost At ang konteksto tungkol sa bagyo at tungkol sa binabaha at tungkol sa pagkakaroon ng kondo. Kung iisipin natin maigi, no, hindi na naman siguro minimin na mang-apak ng tao or yuraka ng kabuhayan ng ilan or mang-offend. Pero lagi nating tatandaan na nasa social media tayo. Lahat ng gusto mong sabihin sa social media, may konteksto man o wala, will be taken in face value. And kung ano yung nakita nila, kung paano na nabasa at ano yung naramdaman nila, gano'n na nila itatake yun. Wala na pong panahon yung ilan sa atin para makapag-research pa. Hindi ko justify na hindi na kailangan mag-research. I'm just saying the truth na parang magdadagdag ka pa ba ng 5 minuto para i-research mo yun? Siguro konting tao na lang yung gagawa nun. Kaya kailangan nating maging maingat sa mga sinasabi natin sa internet. Huwag mo akong gayahin. Ako kasi wala akong paki. And that being said, no, maraming netizen natin ang kinulata yung status na nabasa nila. Dahil masyado daw tong out of touch or hindi man lang makaramdam sa pinagdadaanan ng ilan dito sa Pilipinas. I say totoo naman. I mean, look, if it's not out of touch, maybe I can say it's way too privileged. Yung tipong sarili mo na lang yung naiisip mo sa mga ganitong sitwasyon. Basically, wala ka ng pake sa pinagdadaanan ng ilan kasi buhay mo naman yan Don't get me wrong, nagigets ko naman, maganda yung opinion mo kasi nga naman, pag nagkaroon ka ng kondo at pumasok yung bagyo, ang gagawin mo na lang, isasara mo na lang yung bintana mo. Pero sa mga oras na ganito, I guess, ang kakailanganin ng tao ay yung tulong mo at hindi yung opinion mo. Sa mga panahon din ganito, I guess hindi na kailangang isara yung bintana, ang kailangan mo na lang isara yung social media mo o kaya yung bibig mo. I mean, to give emphasis kung gaano kabigat yung nangyayari, tapos basahin mo yung status na yon, subukan mo sabihin yung eksaktong linya na nandun sa status na yon. Sino ba ako dito para mangonsensya kasi iba-iba naman tayo ng take sa buhay natin, di ba? All I'm saying is, I'm giving emphasis na kung magpo-post ka ng ganito, i-timing mo naman ng tama kasi yun naman yung nakaramdaman ng ilan sa mga netizens. Pero kung babalik naman tayo dun sa nag-status, ano ba talaga yung nakaramdaman niya or ano ba talaga yung layunin niya? Wala naman siguro talagang harm yung status na pinost niya. Ang sinasabi niya lang doon, ano yung kagandahan pag nagkaroon ka ng kondo? Lalo na sa oras ng bagyo o sa oras ng sakuna tulad na to. Bagyong Dante. Hindi niya sinasabi na, may hirap lang kayo. Tignan mo ako sa condo ako nakatira, sasara ko yung bintana ko pag may bagyo and resume Netflix na ulit. I guess hindi naman yun yung sinasabi niya. Hindi niya minimin na i-downplay yung mga tao. What he's talking about right now is yung pagkaroon ng investment sa'yo, di ba? At kung ano yung magandang maidudulot nito para sa'yo in the future. Maybe what he really means is, hindi ka na mahihirapan kasi may naipundar na lahat ng iyong pinaghirapan. Bars. Maybe the post encourages you to work hard. Para in the future, hindi ka na mahihirapan if may mga panibagong bagyo na papasok sa pamamahay mo. Siguro nga, no, maganda yung layunin nung post na yon para makapag-encourage ng tao magsumikap in the future. Pero lagi nating tatandaan na hindi lahat ng nasa social media maiintindihan yung gusto nating ipabatid. Kasi kung ano yung makita nila, yun lang yung maiintindihan nila. At lagi natin tatandaan din, no, na hindi lahat ng Pinoy ay may reading comprehension. Kasi kung titignan mo dito, kalaunan napagtanto niya na may mali sa kanyang nasabi or may gusto siyang mensahe na ipabatid sa madla pero iba ang naging dating. So makikita natin din siya dito na humingi siya ng paumanhin sa kanyang Facebook post at pinabatid niya rin ang kanyang simpatya sa mga netizens na naging insensitive siya sa kanyang post. And by the looks of it, it was sincere kasi hindi siya gawang AI at galing direkta ito sa kanya. Props to him kasi gusto naman din natin lahat ng tao na inoon yung pagkakamali nila and hindi na uulitin yun. Siguro isa sa pinaka-moral lesson ng video na to hindi lahat ng tao ay kailangan marinig yung opinion natin. Miski yung pinagsasabi ko. Pangalawa, matuto tayong makiramdam dahil hindi lahat ng tao nakaka-relate sa pinagdadaanan. Pwede naman na hayahay ka na sa life pero tandaan natin na marami pa ring tao ang nagluluksa at naghihirap dahil sa pinagdadaanan nila ngayon sa bagyo or paulit-ulit na bagyo kada taon.
Minsan nga hindi na tayo natututo. At ang pangatlo naman is, I miss you. Pangapat is we choose our words carefully. Na kahit na maganda ang mensahe na gusto nating sabihin, di ba? May posibilidad pa rin na mamisinterpret pa rin yan ng karamihan kahit na gusto natin silang tulungan. Panglima is, kumain ka na ba? At panghuli, in moments like this, doon mo masasabi na worth it if you just shut the fuck